ikabalos kaniya kundi ako mga worship o mga bagay nga na kaniya, no? So, wala yun na ako ikabalos kaniya kaysa ato mga prayer nga na kaniya. Wala yun lain atong ikabalos kundi ang mga bagay nga na kaniya. Amen. So, praise God, kay lamig kayo ang atong feeling, no? Nga naka-worship kita, mura feeling na to, na nasumpong yun nato tanan gano, kaya napagawas din nato itong ipasi nga lamig sid kayo nga muday kita na sa tubig ng Diyos. Tapos na, iya yung gidawat atong mapagday. No? Nindot kayo ang feeling, ana. So, praise God. Salamat sa nagdala sa worship. Nang Ginoo ng Diyos, nagpatay ka ng protection. At ang Ginoo sa mag-bless ng Diyos sa iyang kinabuhi. O kanatong tanan. Amen. O nasa kita sa limbahin mo Word of God na pagdadalon ni Pastor Julius. Isa na ito natubang na sa Ginoo ang mga pag-ampo. Aron pagkakita natubang na sa Ginoo ang inyong mga paghangin. Nagatuon mo na? Ang wala pa rin nakita pero maabot natin ang kinabuhi. Malawak ng Ginoo. Kaya Ginoo, bisan nagatuon ka pa lang, basta na sinasingkasing ng mga pagtuo, maabot yun na sa iyong kinabuhi. This morning I will share the message to you, the principle of faith. Ang prinsipyo sa pagtuo. Isa na totoo din. Sa Ginoo. Kung nagatuo mo sa Ginoo, palapaman ang Ginoo. In Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. One of the principle of faith, na nagatuo ka sa mga butang na wala pa rin mo nakita. Okay, siya nagatuwa na. Amen. Wala pa na ito nakita na kaya itong church matais. Nagatuwa mo na? Amen. Nagatuwa mo na nga inyong mga relatives masayang pa sila talan? Wala kayo nakita karon din pero nagatuo ka nga sila abuton sa Ginoo, abuton nila sa Ginoo. Amen. Karon ang pagtuo mao ang kinaiya sa mga butang. Ang nagilauman ang ebidensya sa mga butang na dili makita. Kung pagtuo dato na kay paglaon. Laoman mo ang mga butang na wala mo nakita sa imong kinabuhi, wala pa yabot sa imong kinabuhi nga sa pagabot sa law, moabot kini sa imo ha. Mo ang prinsipyo sa pagtuo. Wala pa rin mo nakita, pero imong ituhuan na moabot sa imo ang kinabuhi. Ang blessing na wala pa rin mo ituhuan, moabot sa imo kinabuhi kay wala pa rin mo nakita pa rin imong ituhuan na moabot sa imo kinabuhi. Ang ebidensya na nini, kung ikaw nagatuo sa mga butang na wala pa rin mo nakita. Ako, kanunay ko nagatuo sa Ginoo, ang Ginoo gamhanan sa tanan. Nga naman, kaya ako nakita ang paglihok sa Diyos. Sa atong kinabuhi, kagabi, I enjoy the presence of God. Grabe ang presence sa Ginoo kagabi. Ha? First time na lang ako wala, kasi mong balay. Sa balay ni Iman. Sa Big Brother. Sa Big Brother house. Grabe ang presence sa Ginoo. Ba't pasapot? Kung kinasing-kasing ang imong pagsimba sa Ginoo, ang Ginoo magpakita siyang gahong, siyang presensya sa imong kinabuhi. God never fail you. Kung ikaw nagatuo, ang Ginoo gamhanan sa tanan. Second, the principle of faith are foundational truths that guide our understanding and practice of faith.
Yung parehang prinsipyo sa pagtuo mga pundasyon. Nga mga kamatuoran nga nagagiya sa atong pagsabot o pag-practice sa pagtuo. Ang prinsipyo sa pagtuo, mo ay nagagiya, mo ay pundasyon, o nagigiya sa mga hula, bisan pa wala pa siya na nakita nimo, pero imong gitubuan nga maabot sa imong kinabuhi. Masabta nimo kinahanglan i-practice nimo. Kung unsa imong gitubuan kinahanglan i-practice nimo ang imong gitubuan. Kung nagatuo ka prayer, kinahanglan i-practice mo ang prayer. Oh, si Sister Nelly experience sa mga testing sa iyang kinabuhi, pero yung na-overcome through prayer. Diba? O, nag-admit siya dito sa hospital, dako pa yung kabayran. Pero, ay nagpa-ampo siya, walang bayad ang pag-ampo, pero may gahong ng muayo sa mga palatian. Wala pa ka nagagawin. Buwan pasabot ng Ginoo gamhanan sa katalan. Kung nagatuo ka ng Diyos, magalihok sa iyong kinabuhi. Kung nagatuo ka ng Diyos, mag-apan sa iyong kinabuhi. Kung nagatuo ka ng Diyos, mutabak sa iyong mapakampo. Iyang tumawon kung ikaw nagatuo na siya gamhanan sa kanan o magatubag o magahakap sa iyong mga ipanginahanan. Sometimes we need God para sa itong kinabuhi. Kung ano na kayo mga balitian, kung ano na kayo mga pagsulay, you need God. Ang tabang sa inyo ha. O sabi ito dahil na sa mga kung itong mga doktor rin naman ito, specialist na mga doktor, ano yung mga sakit. Pero namin mas gamahan sa tanan ng atong Ginoo na Diyos na tuwat sa langit o sa iyo. Siya ang pinagagamhanan na Diyos. Di pa mo nalipay ang ginatubang na sa Ginoo ang inyong mga pag-ampo. Huwag ko sabot, wala mo ipalisod-lisuran sa Ginoo. Di ba? Ay natubag sa Ginoo ang inyong mga pag-ampo. Ang kahapon, ay yung parents na balik na rin, siguro, ipakita yun sa Ginoo, manalipay ang Diyos. Oh? Eh, grabe pa ng presence sa Ginoo. Kaya na yung tatay, pastor na, di ba? Pastor. Papa ba? Tatay. Papa. Pastor. So, sa inyong nalang kayo sa i-plaster, nalipay ang Ginoo. Moto ang result, grabe ang presence sa Ginoo. Di ba? Grabe ang paglihok sa Ginoo sa atong taliwala. Karang mga butanga, dili na buhat sa tao, kaya tao wala itong kahong makalihok sama ng itong mga butanga, kundi ang Holy Spirit. Ang Ginoo lang. So, bisan mo sa Ginoo ka prayerful, bisan mo sa panimo, gatuo ka na, pusok kayo ang dili na imong gahong na sa Diyos. Gusto, iwetanin mo ang glory sa Ginoo, dili sa imong kaugalingon. Eh kung wala ang Ginoo, wala tao na maluwas. Kung wala gahom ang Ginoo, wala kapag ang tao. Apat sa gahom sa Ginoo, bago ang kinabuhi sa tao, o ang tao na nalaman sa Diyos, kaya na-experience ang gahom sa Diyos. Palapakan na po ang Ginoo. Trusting in God. Kinalan mo, saligid ka sa Ginoo. Ang pagtuo nagalangkong sa pagsalig sa Diyos, mga kinaiya, mga saad o pagkamaayo. Faith involves trusting in God's character. Inahanglan kung na kay pagtuo, mutuwi ka ang Ginoo, bubuhat sa imong gituhuan. Dili ka lang mutuo sa sabutang apan, pagkatapos mo pangayo, pagkatapos mo pag-ampo, wala na ito ang may kabos ng Ginoo. It's useless. Hindi doon pa ka sa Ginoo. Hinahanglan pagbuduhan ka sa Ginoo, kung saan mong gihanglan, kung saan mong ipangayo, kung saan mong gituhuan, imong tuhuan ang pinimay ko to sa imong
kinabuhi. Kaya kini magpakita nga ang Diyos ni mo ganghanan sa mananan. Ayaw mo kabala ka, di pa lang yung mao ang padala sa Ginoo ng mga katawan ng lugar. Daghan ko yung tao kustan. So wala pa rin nakakatunga, no? Tuloy ko yung tao daw. The time will come. Pakilang ba experience ang gaham sa Ginoo, mga tanda sila rin sa lugar na magasimba sa Diyos. Kinahanglan kay pakto. Kaya kung wala kay pakto, mamay nabuo na ayon sa iyong kinabuhi, ang iyong mga plan, ang iyong mga tinguma, ang iyong goals na itabuo sa iyong kinabuhi. Kung wala kay pakto, ayaw na lang. Kaya di na mabot sa iyong kinabuhi. Kinahanglan tuhuan din mo nga kung sa mga butangan mong gihangyo sa Ginoo, o sa mga butangan gusto mo makita, o sa mga butangan gusto mo mabago, tuhuin na may tabo sa pangalan ni Jesus. Palakpakan natin ang Ginoo. Ingon pa sa Kedawang Korinto, ono bandi kay bisan pila pa, kasaad ang gihimo sa Ginoo. Ano niya? Bisan pa pila kasaad ang gihimo sa Ginoo. Ingon pa sa Korinto, sila oo, diha kang Kristo. Bisan pila pa na kasaad ang gihimo sa Ginoo, ang tanan oo na yes na para kay Kristo. May tabo na siya. Ang pinakasaan ang nabutang sa Bible, may tabo na siya. Pinaagi kang Kristo. Hindi rin payari sa tao, hindi pinaagi kang Kristo. Ang pusa pinaagi kaniya ang aming gipagmulong namo sa himaya sa Diyos. Masahay, hindi katabalo ng amin, no? Anong amin ay pamulong na para mahimaya ang Diyos. Amen? Amen. Hindi mo mamin, wala, hindi may maya ang Ginoo. Ayun mo kami, gusto kayo ng tao, nakasulti, kubangan ninyo, ayaw mong pag-amin na. Ang amingan ninyo tuhod, ang pulong sa Ginoo na nakasulti, na dapat siya mahimaya, pinangis ang pulong. Amen. Dito ka mag-amin sa Ginoo, dito sa tao. Talaga, mag-attack kayo kung sa speaker sa tao na nagdadala sa tulong sa Ginoo, sikat amin. Sa dili na mao ay paminawan, amin ka lang yung hapon. Ha? Kasi nadala ka siya hangwag, siyang karisma. Dapat ay mong aminan mo kung sa itong isulti sa tulong sa Diyos. Aron mahimaya ang Ginoo. Pagpulong mag-amin, pagpulong na usa, ang pulong sa Ginoo, ang Diyos makaluwas sa nakatawan. Dapat ang amin mo para makimaya sa Diyos. Dili sa tao. Kaya dito sa tao, no? Ako, pag po kayo ko, ginangay ba ng pastor na bako kayo mo wali? Ginangay ba na? Gusto ko na siya. Balik ko na siya pa. Balik ko na siya tanawang paminawan. Ano man? Makahatag siya pa sa kuha. Encouragement. Courage sa po ang pagpapalaman sa Ginoo. May encourage ko siya ang mga isang buhat. Pero wala ko nag-depend ko sa Ginoo. Nagamhanan sa mananan. Believe in God's Word. Faith requires believing in the Bible as God-inspired Word and trusting its teaching. Trust ka dito sa ginatudlo sa Biblia. Masahin, pangangabi yung mga hatag sa kanyang mga speaker, wala na sila dito nagasumay sa Biblia. Kung saan nato, nag-base silang experience. Wala na sila nabasa ang mga references sa Bible. Masahin, makita ninyo, dirit-dirit sila. Pero yun pa sa Bible, sa Romans 10:17, tungod ni ang pagtuo na nagalikan sa pagpamati sa mensahe. Asa nagalikan? Ang pagtuo, pinaagi sa mensahe. O ang mensahe na yung pinaagi sa puno may tungod kang Kristo.
ang pagtuo, alam mo na po ay yung pagto pagbasa sa pulong sa Ginoo. Pamatik sa pulong sa Ginoo. Kaysa kang padayon ang agaw pa rin pamatik sa pulong sa Ginoo, nagalako ang imong pagto. Katong mga imposible nga mga butang, mga tabo sa imong kinabuhi nga naman, kaya nagalako ang pagto. Maibong si God, bubuhat sa mga butang na imong bituhan. Kailangan maminaw ka sa pulong sa Ginoo, mabasa ka sa pulong sa Ginoo, araw imong may taluan na ang pulong sa Ginoo pamahanan sa tanan o magabuhat sa mga butang na imposible na dili mabuhat sa tao. Ang sa imo niya, o ang mensahe na dumog pinaagi sa pulong may tungod kang Kristo. Kinala ang mensahe mo may tungod kang Kristo. Dili may tungod sa kaugalingon nimo, kundi may tungod sa kang Kristo. Ganahan kayo sa kinabuhi ni Paul. Si Paul mangod, dili kayo sa maayo yung pa sa mga Bible scholars, si Paul dili kayo sa maayo manunti. Pero ginagamit siya sa Ginoo, siya ang pinaka-apostol na gigamit sa Ginoo. Daghan siya mga epistol. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Psalm 121 verse 2. Dependence on God. Faith, kinahanglan mag-depend ka sa Ginoo. Faith means relying on God's guidance, strength, and salvation. Nagasalig ka sa guidance sa Ginoo, kinahanglan nangyabot ka ng kalibutan na dito ka nagasalig sa guidance sa Ginoo. Kasi guidance sa Ginoo sa imong kinabuhi, mauna mo si bayot aron dili ka mapukan. Aron dili ka masilak. Kung ang guidance sa Ginoo ay mo pakasundon, spirit ay mo ginalakpan, kaning guidance sa Ginoo ay mo ginasunod, dili maunsa imong pagtuo. Dili madaot ay mong kinabuhi, kay ang Ginoo ang sa nagigiyang sa imong kinabuhi. Relying on God's strength. Kinahanglan, kung weak ka, dito makuduol sa Ginoo. Mag-draw ka strength gikan sa Ginoo. Gahom. Power. From God through prayer. Alam mo, hindi kayong prayer. Bakit sabihin ang ganang prayer? Isa din sa mga nagkapon ladlaw. Sure mo? Ha? Kasi sa pagkaon mo lang, labi na kayo ikaon. Kaya mo, kaya na, kausap na. Ha? Ano yun na na, ha? Labi kayong prayer, inuman, and na-experience mo ang ahom sa Diyos. Ako gusto kaya ng prayer. Kaya ako ang main persona sa Bishop David Salazar. Grabe dito sa mga prayer. Sa pagbasa sa Bible, siguro nasa sa mga 500 times na rin nabasa ang Bible. Ako, parang taon, walo. Kasi tayo, 8 times pala nang nabasa ang Bible. Siya, grabe kita sa ang Bible. Kasi nabasa tayo from Genesis to the Revelation. Salamat. Kita lang mo na basahin yung Bible from Genesis to Revelation para dili po balisin. Kung dito lang mo nagabasa sa versikulo lang, kung ninyo nabasa ang tibuok Bible na ito tanan. Kung ano sulti sa inyo, makakurit gailin mo. Nga mali ang iyong isulti, nabasa mo ang tibuok Bible from Genesis to Revelation. Ako yung para pastor. Kasi po nung ikakapuyo no? Gikan sa gabi na, mabutir ka tawon, matulog ka tawon. Kaysa dali ang kagawin na nagatulog, kasi silpon sa scroll. Iwan pa, Psalmist David, my help comes from the Lord.
Ginagamit mong cellphone, no? Ginagamit mong cellphone. From the Bible, first reading first, no? Nagbasa ka ng Bible na, lamig ka, ay tulungan mo ito. No? Tinawag eh. Paksoban pa lang magbasa. Pinatayo na sa'yo, ay mga mata. Pagkatapos, tulog ka na, Bible mo na, alam mo yung patulog ng Bible basa mo. Kaya rin ng puwata na, kasi simulan mo rin ako. Pagbasa-basa kayo, amen? Tapos tulbasa, tulog. Amen. Ayaw mo ang nakapapatulog ang Bible. Kaya bakit basa ko ang Ginoo? Rely on God's salvation. Nakarelay ka sa kalawasan sa Ginoo. Wala yung posible sa Ginoo. Pag Ginoo musulti sa tao, iyan ang musul ng tao, bisag pa kung sa kadautan ng tao, lumasan na sa Diyos. Wala yung posible siya ng totoo. Bisag kinsa pa ng tao, kaya lumasan sa Ginoo, may kamhanan ang Diyos na nagbuhat sa langit o sa yuta. Dito ta magsalig sa Ginoo, ayaw salig sa tao, salig sa Ginoo. Once na musalig ka sa Ginoo, mahimaya ang Diyos. Nga naman, ay nakasalig ka sa iyang pudong o sa iyang gamon. Maraming mga ni Salvador David ang iyang lahang tapang nalalikan sa Diyos. Nga nagabuhat sa langit o sa yuta. Unta mo na itong pangayuang tapang nagbuhat sa langit o sa yuta. Ang Diyos. Amen? Para ka na ito ang Ginoo. Mamalay na nagkatapang sa ito ha. Sa panahon sa inyong kalisdan, sa panahon na wala'y tao makatapang kanimo, sa panahon na maluya na iyong pagtungo na ang Diyos nagbuhat sa langit at sa yuta, na mutabang kanimo adlaw o gabi, iya kang pagkatabangan na hindi ka napasan. Ang Diyos na gamahanan sa nanan. And after perseverance, faith requires persistence and endurance even in trials and challenges. Kinahanglan naka-endurance. Sa tayo sa mga trials na nag-abot sa imo naka-endurance. Ma-overcome nimo ang tanan ng mga trials na nag-abot sa imo. Mga challenges na nag-abot sa imo kinabuhi, ma-overcome na through faith in God. And through reading His Word. James chapter 1 verse 2, blessed is the one who perseveres under trials, because having stirred the taste, the person receives the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Mag-perseverance ka, na overcome mo mga trials ay nag-abot sa iyong kinabuhi mo pa sa Bible. Tagaan siya sa Ginoo. Pagkatapos sa mga testing siyang kinabuhi, tagaan siya sa Ginoo crown of life. Kasi hindi gusto na. Kasi gusto ng crown of life. Pala pa na ang Ginoo. Tagaan ang tao, nagatuloy ka, na-overcome na ito, mga trials sa itong kinabuhi. After na testing niya na itong faith, tagaan ka crown of life. Nagikan sa Ginoo. Pero may mga tao, may mga tauhan na may mga tao na nagugma sa Diyos. Do you love God? Amen. Maraming amin kisa na nilang mga laundry. Gugma ba ninyo ang Ginoo? Ano po, gugma ko, pastor, kung asawa naman. Parang asawa, landas, ng pulok. Adlaw gabi. Kasi nagsawa kasi ng asawa. Ayaw pagsawa, kay manayak ka sa Ginoo sa inyo. Amen? Asawa ninyo. Tanawang-tawa na. Kaya-kaya ba ako? Nagkamo na tawa. Kaya tanawa ninyo, kay mauna mong gipig. Amen? Wala, di sa maningin. Asawa, di siguro ng mga asawa ba na? Amen? Wala, hindi sa tinlo. Sa tinlo mga ginagawa ng Diyos. Sige, sa tuwan nyo. Yung adlaw na. Pero ako, pag-sabi mo
sila doha adlaw tatubang. Wala nang sawa, kaya nagtugma si Pastor dito siya ang asawa, ang asawa, nagtugma sa Pastor 10-1. Diba? Kita may maniwala ko yung asawa, salaan nyo sa Ginoo, sala po na ninyo anong kanaka ninyong dipili. Diba? Kung dipili na ninyo, gugmao ninyo. Kaya Ginoo walay gipili, tanan niya ang gigugma. Bisan mo sa pangsitwasyon ng tao, dili man siya maayo iyang physical, daot man yung physical, gigugma siya sa Dios. Di ba, baby? Magpahal, kung hintay na naman ba, kaya ito ba? Lahat. Lahat. Inangan dumaan ito ang Ginoo. Isa na mga trials, dumaan na ito ang Ginoo. Then number 7, surrender. Faith involves surrendering our lives to God's control and purposes. First Peter chapter 5 verse 6, humble yourselves therefore under God's mighty hands that He will lift you up in due time. Nahalan ang pagpakumbaba sa Panginoon. Humility. Ayaw may pagtataas sa Ginoo, bisan on sa paggamit sa Ginoo sa mga, bisan on sa mga blessing na gihatag sa imo sa Ginoo, bisan on sa pangutang na imong na-achieve sa imong ginabuhi, still in humility. Pagpakumbaba sa tubang sa Diyos. Still humble before God. Ay mga gusto sa Ginoo ang tao, makabalumang paubos siyang kaugalingon kay yung pang-Bible, kung ang tao, paubos siyang kaugalingon sa itas sa Diyos. Tanong ka sa pinakataas sa iyong kinabuhi kung nakita sa Ginoo may kaulateo sana ng tao. Dili ka hambog ba? Sa panahon na kuyaw na lang ka, imo ang ginamos, ako na rin! Tungkol sa kuha, ako! Dili mo na. Dili tamot sa Diyos, agigamit ka sa Ginoo. Amen? Sabi nga, ikaw binun ng tao, ako yaw. Dili ka kuyaw. Ang Ginoo ang kuyaw. Bosa dito salig sa Ginoo, ayaw sa imong kaugalingon. Kaya masalig ka sa mga kaugalingon ng sa Bible, nagasalig sa mga kabayo, sa mga chariot, sila mapildi sa away, kapag nagasalig sa Diyos, dili sila mapildi ka ang Diyos, ang ilang kauban, o kay ilang mangluluwas. Then obedience to God, faith involves obeying God's command and living according to His will. Kailangan makapilod ka according to the will of God. Kaya kung mong pagabuhaton, kung sa mga mong pagabuhaton sa imong ginabuhi, titin ka sa ang tinatawag na kalooban ng the will of God. Dito ka subay, hindi will sa Ginoo, ayaw na. Ayaw, pilitan mo ng kaugalingon na musubay ka sa mga dalan na dili kabubuton sa Diyos. Kaya dili ka mag-prosper upon kung ang tao na subay sa kabubuton sa Ginoo, mag-prosper niya ang kinabuhi. Apakita niya ang kahong sa Diyos sa iyang kinabuhi. Sa Deuteronomy 11:27, the blessing if you obey the command of the Lord your God that I am giving you today. Ang blessing daw mag-abot kung pagasunod ka sa sugo sa Diyos. Blessing na makita niyo ang mga tao na nagasimba sa Diyos. Kung saan mo na siya makuha, pinaagi sa imong pagsunod sa pulong sa Ginoo, sa sugo sa Ginoo. Kung dili ka musunod sa sugo sa Ginoo, wala rin mahimo ang imong kinabuhi. Kasi ang saot pa rin mo din ng kalibutan kung wala ka nasunod sa sugo sa Diyos, wala ayaw ang imong kinabuhi. Kaya kung
sa sugo sa Dios, mahimo nga maging maayo ang imong kinabuhi. Kaya kasunod ka sa sugo sa Ginoo. Mo rin na itago sa mga Israel. Ingon pa rin Moses sa mga Israel, kung nakasunod mo sa sugo sa Diyos, mag-prosper na itong kinabuhi. Apan, hindi mo masunod sa mga sugo sa Diyos, ang inyong kinabuhi maging miserable. Dili mo mag-prosper sa inyong kinabuhi kung dili mo magsunod sa pulong sa Diyos. So, ang sekreto sa kinabuhi, kinahanglan musunod ta sa pulong sa Ginoo. Dili man ang mga na prosperity, dili lang sa mga material na mabusan. Dili lang tungod sa kwarta. Kundi ang prosperity kung imong kinabuhi, naka-align sa gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi. Prosper ang kinabuhi kung nanalagad ka sa Ginoo. Prosper ang kinabuhi kung imong kasing-kasing doon sa kasing-kasing sa Ginoo. But it's sad to see na nakakaya ka ng mga tao may kasing-kasing layo sa Ginoo. Imong pa sa Ginoo, sila nagtawag ka na po, Lord, apan ang ilang mga kasing-kasing, halayo ikan ka na po. Sa inong hayos po ng Ginoo, tawag sa Ginoo, apan ang kasing-kasing layo sa iya. Sa mga gusto ng Ginoo, ang gusto sa Ginoo, pagtawag ka siya, ay mong kasing-kasing, nakauyon sa iyang kasing-kasing. Faith without word is dead. Faith without action is useless. Kung nakipagpuro, mawala mga nagkapuat, useless na siya. Ngayon pa sa James 2:26. And let me close. And without faith, it is impossible to please God. Kung wala yung pagtuo, it is impossible na mahimbaya nimo ang Ginoo. Kung hindi ka muto sa pulong sa Diyos, kung hindi ka muto sa mabuhat sa Diyos, imposible na yung mahimbaya ang Ginoo, mapalipay ang Diyos. Ewan pa sa Bible, because anyone who comes to Him must believe that He exists, and that He rewards those who earnestly seek Him. Hebrews chapter 11 verse 6. Kinala ito muto sa Ginoo muto o yung kamas niya, Diyos. Muto o yung kamas niya kamuhanan. Dahil mas pastor dito, wala na siya mapalitan ng tambal. Kung nagatuo siya, nagkahong ang Ginoo, yapuan niya yung anak, instantly na ayaw yung anak, lakuhan na ito ang Ginoo. That's the power of God. That's the power of faith. Kung na may pagtuo, maayo yung pa ni Sister Nelly sa itong higayon kaya isuot naglisod sa pagpanganak. Ingon pa itong nagatimang sa iya ng nurse na dili pa panahon sa pagpanganak. Apan nagatuo siya o nagaampo siya ang anak yung isuot instantly na nakaka-isuot. That's the answer of prayer and the power of prayer. And ang pagtutuo doon ka sa Ginoo, tuhuan mo, nagamhanan ng imong Diyos. Dili sa sama sa mga Diyos na walay kaom, nga dili makapuwat ang mga milagro sa kinabuhi. Kining Diyos na itong ginalagaan, gamhanan sa matanan. O alam ng milagro yung pagkabuhaton sa mga tao, ang makita yung gahombo o limbaya sa mga mata, sa mga tao. Proverbs chapter 3 verse 5, everyone trust in the Lord with all your heart and lean up on your own. Inahanglan, idiyain ka sa Ginoo magtuo dili sa imong kaugalingon. Masaya, dili ka sa kaugalingon, kaya mo ni. Kaya mo ni mga butana. Bisan mo lang ang Ginoo, bisan mo lang patnos Ginoo, kaya mo ni. Apat na yung Bible sa Ginoo ka mo salit. Dili sa imong kagalingan. Kaya basi kayo kung salit ka sa itong kagalingan, apat-pakas ang may kabos sa imong pinatuloy. Salit sa Diyos, kaya dili ka mapakas, pag mo salit ka sa Diyos. Kaya mong Ginoo, gamhanan sa matanan. Faith without action is useless. Bisan ako sa mga imong pagtuo. Bisan ngayon ka, sa mga negosyante, plano ka, magnegosyo ko.
mo na kong kapital, mo na kong ginansya, apan wala ka ng negosyo. Ang sa'yo may tabo sa imo ha? Ha? Nagasupay ka, nagakwenta ka sa imuhang ginansya, apan wala na po sa imong ginabuhay ka, wala na wala ito ng negosyo. Ginansya ka tutok, mo na ginansya ka ng negosyo ko. So, wala pa lang sa ng negosyo, wala yung may tabo. Kinahanglan, magnegosyo ka para na kay ginansya. Amen? Kaya nun, ang mga